mapagpalang araw po sa atin lahat mga kabisnes, mga kapapi. Nandito po ako sa isang magandang kwarto dahil hindi naman maganda yung kwarto na, charot. Maraming kalat yung amin, mga kabisnes. Dahil po sa hiningal ako mga kabisnes, pag-akit lang ng tawag nito, hagdanan. Siguro dahil walang exercise na katawan ng mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Upo muna ako. Relax. Hiningal ako. Ganun. Inhale and exhale. Yun, lumabas yung hangin kasi po mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Pagising ko po kasi kaninang umaga. Masama po yung pakiramdam ko. Tapos yung isang mata ko, tinan niyo po mga kabisnes, isang maliit, isang malaki. So, 2 days na ko na po itong nararamdaman yung mata ko. Para siyang malabo. Tapos, hirap po talaga siyang hirap po talagang, kumbaga, yung isa, klaro, yung isa hindi. Para siyang natatakpan siya ng, yung muta ba yun or pero wala naman siyang muta mga kabisnes, namumula lang siya. Ang hirap itingin mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars, masakit pa yung ulo ko. Nakatulog naman ako ng maayos pero siguro dahil sa kulang nga sa pamilya natin yung hindi tayo magkakasama sa isang bubong, tapos may iniisip ko na sa malayo yung papa namin, tapos yung mga bata nandun po sa palkon, pero safe naman po mga bata sa palkon kasi may gate naman po. Yun nga po, hindi, kumbaga parang hindi ka komportable. Tapos ito pa, pangalawang beses ko na pong naiwan dito sa KB family. Noong dati po nandito pa po ako ng magko 4 years old si Kia po na naging kasambay ako nila ate at kuya. Ito po yung kwarto na yun na ubod ang daldal ni Kia nung maliit pa. So nakakapanibago yung bang hindi mo bahay tapos pinagkatiwalaan ka ng isang taong nagmamahal sa'yo. Isang buong pamilya na nagmamahal sa'yo. Nakakatratsay ka na. Kumbaga, panatag na yung kalooban nila na naiwan ako. Kumbaga, naiwan naman si Mengay. Kaya niya na yan. Ganon, di ba mga kabisnes? So, I'm proud myself kasi saan ka ba naman yung tiwala sa'yo nandyan? Taos puso ang pagtitiwala sa'yo ng pamilya ng KB. So, kailangan natin ingatan yun, mga ka-business, ang maging lahat, tawag nito, lahat isipin mo, di ba? Yung pagmamahal ng buong family sa'yo, isipin mo mabuti, Mengay ay magpakabait ka, ay ganan. Yung trust ba, mga kabis? Trust. Yan, English yun na, trust. So, si Ding po nasa baba, nagpapaligo po ni Boyet. At si Tinay naman po ay tulog pa mga kabisnes. So, yung mga bata, kanya-kanya po silang ginagawa ng panonood. Si Ace at saka si Koy ay nag-cellphone. Si Kia naman at si Catalea ay nagla-laptop. So, di ba? Busy ang mga dahil po wala naman pong pasok mga kabisnes. Nagdeklara naman sila na suspended ang klase. Ganon. So, ngayon po, ang gagawin ko po ay mag-operation ko po ako. Ayan ang damit ni Boss Kay. O, diba? Meron pa po dun, So, isasalansan po natin mga kabisnes yung mga damit niya. Hindi ko po alam kung damit niya yung isasalansan ko kasi hindi ko na po kabisado yung mga damit nila Dahil sa totoo lang po itong bahay nila dati ay hindi pa po sila YouTuber, mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Marami na silang damit. Naalala ko pa dito mga kabisnes, ito po yung malaking kama nila dyan. So wala silang meron silang malaking cabinet dito, kaya lang full tank na rin po dahil napakadaming damit nila ate. Mas lalo po ngayon dumami, yan, dahil sa mga mabubutihin nating mga sponsor, mga ka-business. Walang sawang nagbibigay at nagmamahal sa kanila at sa aming lahat ng buong team. So yan pa mga ka-business, nakakapanibago lang. Kasi sila, may improvement sila, mga ka-business. So I'm proud, Jax naman. Pero yung mukha ko mukhang hindi proud na. Joke lang. I'm proud kasi sewing, mga ganon, mga nagbibenta ng mga sewing machine. Tapos ngayon, di mo akalain ganito na sila kayaman. Charot, mayaman na sila. May pera sila. At may mga naimpundar na rin po sila mga kabisnes, mga papi. So nakaka-proud po
sila dahil sa pagsisikap nilang mag-asawa at sa buong family nila. Ayan, nakamit nila. Maraming pagbabago, renovation. This is the house. Oh, di ba? Maraming nagbago. Dati ilan lang yung sasakyan nila, ngayon maraming silang sasakyan. Ang kasakyan nila dati ay si Urban at saka yung kotse. Tapos, yung dati nilang tama raw na nandun na kala Mudra. Yan. So ngayon tinan nyo mga ka-business, 1, 2, 3, 4, 5. Si Urban, si kotse, 2 kay Dave, tsaka kay Papa Jeans. Tapos si Puti. Tapos isa pa si yung mga ka-business, diba? Ang dami ng sasakyan. So, ganun talaga kapag pinapalad at may biyaya ang Diyos dahil hindi sila madamot mga ka-business. Nangangarap din naman si Mengay, pero hindi naman po masamang mangarap di ba po mga ka-business. Pero mas nahiyak na ako ka-business. Mas priority ko po na gumaling si Kuya Buknoy. Kahit hindi na ako mayaman, hindi ko talaga gustong yumaman Gusto ko lang yung nakakain ka ng 3 beses isang araw. Tapos, yung pangangailangan ng anak mo na ibibigay mo kung ano man yung hilingin nila. Hindi naman sila, mga anak ko po, hindi naman po materialistic. Yun lang, pag kumain sila sa mga project, kaya naiyak na ako. Ayokong umiyak pero natatatsak na. Yan. Tapos, diba, bili ka ng mga kanik-anik sa loob ng bahay, gano'n, mga ka-business. Tapos, may sarili kang bahay. Yun din po yung pangarap ni Kuya Buknoy sa amin, mga ka-business. Sabi niya, emotional na, kaya ayoko mag-isa Sabi niya, pag daw siya nawala, gusto niya bago siya mawala, may sarili daw kaming tirahan. Yung naipundar niya, maging maayos ang buhay namin bago man lang daw siya umalis sa mundo. Ganun, laging ganun sinasabi niya sa akin. Hindi niyo sukat akalain yung sinasabi niyong matapang. Minsan, or pagkabilang dalawa, lalo na marami siyang iniisip. Nagiging emotional din po siya. Tapos sinasabi niya sa akin na sana malaki na sila Tina at saka si Gia bago siya kunin ng Diyos. Yun ang lagi niya sinasabi. Huwag ka mag-alala pa, mananalangin tayo sa Ama na pahabain pa ang buhay mo nating mag-asawa para sa mga bata. Yan. Yan yun, naiyak ko si Menga dahil sa pagiging emotional ko. Ang ganda ko pala dito sa kwarto na to. Nakakaganda pala yung kwarto, no? At kala ate at kuya, salamat po kasi naisasama niyo si Kuya Buknoy sa mga ganyang tour. Sabi niya sa amin, memories daw, lalo na pag si Tinay, binablog niya lagi, nakasama siya. Memories daw niya pagdating ng araw na wala na daw siya. Pero dahil kaya natin to. Maging masaya ka lang sa araw-araw at dahil nandito lang kami. So, yan na nga mga kabisnes. Maglilis na si Mengay kasi napupunta na yung iyakan. Lalo lumalabo yung mata ko. Hindi ko alam kung bakit. Sabi naman nila, dahil doon sa diabetic ako, mataas yung sugar ko. May posibilidad daw na mabulag ako. Hindi nga po kami papagamot, diba? Marami na kami may sakit, sabi nyo nga mga ka-business. Si Kuya Buknoy may cancer. Si Denden may TB, may pneumonia. Ako, palyado na rin yung sarili ko. Lagi ako nahihimatay. Panalangin lang po. Ayoko nang magpagamot kasi dagdag pa ako sa gastusin. Laki naman yung katawan ko, di ba mga ka-business? Sa yun pa, namimiss ka na namin, lalo na si Tina, hinahanap ka na. Pag napapanood niya yung vlog mga ka-business, alam nyo ba? Naiyak siya. Sabi niya, galing na, natutulog siya.
Nanaginip siya. Sabi niya, Papa, Papa, pero nakapikit yung mata niya. So hanggang ngayon tulog pa rin siya. Gusto niya makausap yung papa niya kagabi, kaya lang di niya sumasagot si Kuya Bok na siguro nga dahil sa mahina ang signal sa probinsya. So yun po mga kabisnes, mga kapapi, mga kuya at ate, ang buong team. Ingat kayo dyan sa inyong tour. At kay Tita B, thank you very much. Ang gaganda naman po ng mga furniture na binigay nyo. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga mababait na sponsor na walang sawang sumusuporta sa buong KB team. Ingat po kayo at pagpalain pa po kayo ng Ama. Maging malusog ang inyong pangangatawan. At gabayan kayo ng Ama sa araw-araw po inyong gawain. So, samahan niyo po ako mga kabisnes sa aking paglilinis ng kwarto ni Boss Kay. Isusunod po natin ang kwarto ni Budang, the famous Budang, at kay Boss Dave ang pang finale. Pababa na. Yan po. Bye-bye. Po mga ka-business, tapos na ako magtupi. Ito po. Tanan! Ayan, isalansan ko na ang mga damit ni Boss Kay. So dito naman tayo sa kay Boss Dave na damitan. Nagugulo na mo ko mga ka-business. Yan na po yung mga nalaban ko. Yan. So dito na tayo. Ito yung mga business before. Yan. Just ito po. Kay Boss Dave lang po yan mga business. Yan. Ito yung kalaate. Siyempre, close yung kanilang kwarto. Hindi natin mailalagay yung mga gamit dahil private. Private yun, pang private. So, samahan niyo po ako mga business. Second tupi ni Mengay. Hindi ko na po yung mga damit na yan kasi nakahanger naman po. So dito na tayo sa mga tupiin. Yan. Before yan before ganun talaga pag mga lalaki, no? Kasi mga busy sila dahil nag-aaral sila, tapos si Boss diba ay lagi nagmimisyo. Kaya nga po nandito ang kasambahay. Char! Kasama sa bahay ang tawag doon mga ka-business. So let's go! Tupian na. Dito muna dahil wala talaga yung tripod. Lagi ko po nakakalimutan mga ka-business. Yung tripod. Ayan. Madilim. Open natin yung light mga ka-business. Ayan. Medyo maliwanag na mga ka-business. O diba? Maliwanag kasi binuksan ko. So, kailangan ko maglatag ng tuwalya na nailatag ko mga ka-business. Matapi ko yung mga ka-business. Ngipin ko mga business. Unti-unti na pong lumalabo yung isang mata ko. Hindi na ako makita mga business. Natabunan si Mengay. Ayan. Yung bang hindi magaling talaga mag-vlog. Alam Mengay, magtrabaho ng bahay. Mga bata po nanonood na ng TV kasi nga si Pau pa. Sipon ako. Ang ngipin ko mga ka-business. Kasi meron po akong isang ngipin na gumagalaw na. Pero hindi ko siya matanggal dahil nakadikit pa yung laman niya. So mamaya na lang po kung gabi maglinis ng CR. Hindi siya umiiyak kasi hindi kinala na nanay niya.
mataas yun. Jacket. Ito mga pantalon, pang-charge ko lang. Ito mga nakahanger. Yung mga balikan ko po kayo mga business. Mga business, ang aming ulam ngayon ay munggo. Munggo is the day. Tas ang halo niya po ay tokwa with malunggay. So, nagpakuha pa po ako kay Amaro ng malunggay mga ka-business. Hininto ko muna po yung pagtutupi sa taas dahil po ay malapit ng malanghalian. Yan, nagigisa po ako ng bawang at sibuyas. Diba? Tapos ihahalo ko na lang dyan sa munggo mga ka-business. Wait natin kasi kumukuha pa po si Amaro ng malunggay sa kapitbahay. Dahil may malunggay sa kapitbahay. Mas masarap po yung malunggay kasi manilamnam. Ayan, masusunog na po ang aking sibuyas. So, tatanggalin po na po iyon. At ilalagay ko na sa aking munggo, mga ka-business, mga kapapi, mga ka-mars. Standby muna tayo sa pagkulo ng munggo. Dahil masarap. Uy, may marinig ako. Uy, nagmimilk ang baby ko. Patingin ako, be. You can give me the milk. Uy. Be, patingin nga ako. Tup-tup ma, be. Tup-tup. Tup-tup nga, tup-tup. Tup-tup mo, be. Tup-tup. Tup-tup. Nang. No, ba dyan? Tup-tup. Oh, give na yan sa akin. Mapapalo na ni mama. You give na. Oh, ganyan. Very good. Hi muna ikaw, hi. Ay, get na yan. Get ko na yan, ha. Get ko na. Hi. Bibi. Look, mama. Hi. Ay, sublada. Nagalit. Yan na po mga ka-business. Dumating na ang malunggay. With free delivery. Nugasan ko na po ito. Parang ano ko, yung mata ko pa mga ka-business. Hindi na ako makakita. Hindi ko na makita ang asawa ko pagdating niya. Sinisibang ba ako mga ka-business? Lapit na po silang umuwi mga ka-business. Yung iba po, nakikita ko po sa Facebook. Ginaganon lang po nila mga ka-business. Nilulubog lang nilang ganun yung ano. Just okay na. Parang hindi ko makain. Kainin natin yung mga chikitis natin ng malunggay. Wala na po ang ulan mga ka-business. Puminto na rin sa wakas ang mga ulan. Bilis ang panahon, no? Parang ano na, September na po, next October na po. Parang kailan lang po mga ka-business. Magto 2 years old na po yung mga alaga namin. Si Boye, 2 months na lang, birthday niya na. Nag-iipon na nga ako ng mga tagpipiso ko para makaipon ako pang birthday. 2 years old na si amo nang yan.
busy yung mga chikitings. Watching TV. Kesa sa cellphone, TV na lang po kasi yung cellphone masyadong hawak lagi. Pero si Tinay po mga kabis, hindi naman po siya mahilig sa cellphone. Mas gusto niya ang maglaro. Ang mga laro at niya naiwan po sa bahay. Ayoko pong ipadala dito mga kabisnes dahil yun nga. Baka matama ng TV pag yung biglang binato. Ay, Diyos ko, ama, wag naman po sa sisiding po ay nasa kwarto. Siguro tulog siya. Luto na yan si Peggy. Pagkatapos ko po dito, pakainin ko na yung mga bata. Tapos, akit na po ako ulit sa taas para tapusin ko yung trabaho ko. Ilaga ko na po yung munggo kanina pa po mga business. Balikan ko po kayo pag naluto na po mga business. Ayan po mga ka-business. Ay, ako ay nakaluto na ay tatawag na tayo para kumain sila. Pero kung ayaw pa nila kumain, wala tayong magagawa mga ka-business. At ito naman po ang para sa amin si Deng. Tuyo. Partner ng munggo ay tuyo. Ha? Nakita yung mga ka-business. Sa simple yung ulam, masustansya naman po. May kasamang tokwa. Yan ang recipe ko ngayong araw na ito mga ka-business. Papakainin natin ulit ang mga chutings na malunggay with munggo with tokwa. O, diba mga ka-business? Ano pa sila mga ka-business? Oh? Yun, nandun. Kakaroon sila, nagkakaranggulo. O, tinan mo yung isang mga artista. O, diba? At ayan pa. At ito pa. So, early pa. Hi! See? Be! 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 Belok mo mama ba? Ay, 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 ay. Oh, mahulog ka. So, dito na po tayo mga ka-business. Sana si Kat Kat? Kat? Sa mama mo tulog pa? Wow, 11 na. Charan. Maaga kami nagising kasi may mga duty ang mga chikitings namin sa church, mga choir member. Tapos natulog siya uli. Ako hindi na po ako natulog, mga ka-business. Ay, nagalit. Ayan na po, nagsisikain na ng mga alagad ng mga Pilipino. Sinong kumakain ng munggo? Taas ang kamay. Oh, patingin ng ngiti. Si Ace hindi ngumingiti. Masaya ka ba sa munggo? May patingin ng ngiti. Smile. Hindi mo alam yung ngiti? O, tira mo si Kat Kat, kumakain ng munggo. Kumakain ka munggo, no, Kat, no? Pati si Koy Koy. Koy Koy, kain naman yung malunggay, ha? O, diba, mga ka-business, kumakain sila ng gulay. O, diba? Si Kia po ay nasa CR pa maliligo dahil siya po ay papunta ng Kamarin dahil meron siyang activity sa church. Ano yung ginagawa mo? Kain na. Masarap ba? Opo. Ikaw, Kuya Ace, masarap hindi? Excuse me po, mga kapatid. Hindi nagugas ng kamay. Sino hindi nagugas ng kamay? Ako. Agoy, nagsisikainan. Kung di sasabihin, hindi magugas ng kamay. Tapos kinakamay ang munggo. Woo! Sarap talaga ng mga Pilipinong bata. Sige, kain na. Kain po tayo mga ka-business. O, buti pa si Kuy Kuy, oh, nagyaya. Ikaw, Ace. Kain po mga ka-business. Wala talaga. Oh, Ace. Kain po. O, kain daw po mga ka-business, mga kapapi, mga ka-Mars. Galing ah!
Wala banana. Yan ang baby. Wala na siya. Sige na ko. Banana ko, banana. Uy, ang galing ah. May exhibition ah. Po mga ka-business, ayan na po, mga natupi ko para kalaate at ipapasok na lang po yan sa loob nila, yan. At ito na po, ang finale. Finale. Ayan po mga damit ni Boss Dave, yan. Okay. Salansa ko na rin po yung kaibutan sa loob. At ito po, yan. O, diba? Tapos na. At tapos na rin po. Yan! Ayan! Oh, mga ka-business, oh. Kita niyo, dami-dami ni Boss DK. At ito po yung batang makulit. Ah! Po mga ka-business, maraming salamat po sa aking munting vlog na kakaiba. Kakaibang araw-araw pala. Hindi pala yung kakaiba mga ka-business. So, nakita nyo naman po yung mga views namin mga ka-business. Please support po Ka-Business Official, Ka-Business Family, Mrs. KB Official at Papa Dins TV at sa lahat po ng kagwang. Especially po ang Kagwang Mukbay Official. Please support po at maraming salamat po sa panonood niyo po sa amin. Kahit konti na lang yung views namin, hindi na umabot ng 1,000. Paano na lang ang ating buhay life. So yan po, never say goodbye po. Tomorrow is another day. Bira lang po ba na todo. Salamat po sa mga taong nagmamahal sa amin. Meron pang 300 views. Thank you po. Bye-bye po. Pagod na si Mengay. Sarap na itulog. O, tinan nyo mga kabisnes yung mata ko. Hindi talaga pantay. Dala siguro to ng aking sugar. Maas na naman po. Hindi po. Ingat po kayong lahat. God bless you po.